Habang nag-aalay ang paring si Zacarias ng hain sa templo, dumating sa kanya ang pambihirang balita na magkakaroon siya ng anak na lalaki. Juan ang pangalan ng kanyang magiging anak, na ang kahulugay, mapagpala ang Diyos. Si Juan ay tinakdang maghahanda ng daraanan ng Panginoon. Magalak tayo at matuwa sa biyaya ni Juan, sapagkat ang kaligtasan ay tunay ngang nalalapit na. Magsitayo po ang lahat.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami ay tuwangan ng banal na panalangin ng mahal na Birhen upang kami ay lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Binigyan ng Diyos si Manoah at ang kanyang baog na asawa ng isang anak na pinangalanang Samson, na kalaunay nagpalaya sa Israel mula sa mga Filisteo. Hawig ng kwentong ito ang kwento ng pagsilang kay Juan Bautista. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking Manoah ang pangalan, kabilang sa lipi ni Dan. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, nagpakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain.
Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo. Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Nagpakita sa akin ng isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga-saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalanan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na ipinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay iyahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayon sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Tumayo po lahat. Panalangin sa pagsisindi ng kandila ng Adbyento. Ama ng liwanag, buong kagalakan naming hinihintay ang pagdating ng iyong anak, ang aming manunubos. Siya ang nagbibigay ng pag-asa, galak, kapayapaan at pagmamahal sa aming mga puso at kalooban at ang pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos mo sa amin ang iyong pagpapala habang sinisindihan namin ang kandilang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo sa aming buhay na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang pangalan ay Zacarias, sa pangkat ni Abias, at mula rin sa lipi ni Aaron ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila ay matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila ay magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang napili na maghandog ng insenso. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng insenso. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon, nakatayo sa gawing kanan ng dambanang sunugan ng insenso. Nagulat si Zacarias at napuno ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng banal na espiritu. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanyang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ng mga ama at mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon." Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka at hindi na makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na yan, sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala naghihintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon na lamang sa templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng isang pangitain at siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod, umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth at hindi ito umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. "Ngayon ay nilingap ako ng Panginoon," wika ni Elizabeth. "Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. 2014, nandoon pa po ako sa Concepcion. Merong mga magkakapatid na galing sa Amerika ang umuwi upang sorpresahin ang kanilang mga magulang na magdiriwang ng Golden Wedding Anniversary. Taga Santa Rita po sila sa Concepcion.
Hindi alam ng mga magulang nila na umuwi sila, nasa Pilipinas na, at inaayos na yung lahat. Nagpunta po sila sa simbahan, nagpa-schedule, at nang malaman nila na ako po yung magmimisa, ang sabi ng mga magkakapatid, Father, gawin mo ang lahat para mapasaya sa araw na yon ang mga magulang namin. Dahil napakalaki ng sakripisyo nila para sa aming pamilya. Sabi ko naman, opo, gagawin ko ang lahat. Dumating po ang araw ng selebrasyon. Kumanta ako, nagpatawa ako. Siyempre po, galing Amerika yon, baka may paipit na dolyar, magbabaka sakali. Pagkatapos po ng kasal, nilapitan po ako at nagpasalamat sila. Ang sabi nila sa akin, Father, ano yung pwede naming bilhin para sa iyo bilang pagpapasalamat? Siyempre, di na po ako nakapag-isip kung sanang bago pa yung sinabi na sa akin, napagplanuhan ko. Sabi ko na lang, bilhan po ninyo ako ng gamit ko na kapag nakita ko, mapagdarasal ko kayo. Rosaryo, sotana, sabi ko. Pumayag po sila, umalis. After 2 weeks, nagbalik po sila. May dalang isang maliit na paper bag. Sa isip ko, sabi ko, hindi naman kasya dyan yung sotana. Sabi nila, Father, gipit na po kami sa oras. Hindi na po kami nakapunta ng Bulacan para ipatahi ka ng sutana mo. Heto na lang po. Umalis po sila. Pagtalikod nila, sinilip ko yung paper bag. Naka-stapler pa. Kulay green yung nakita ko. Sa tingin nyo, anong kulay green? Dollar? Hindi. Sirit? Irish Spring. Sabon. Ang ginawa ko po, nilagay ko na lang doon sa patungan ko ng TV, yung paper bag. Hindi ko po siya pinansin ilang araw, 2, 3. Nang makuha niya yung attention ko, bigla kong naisipang kunin at binuksan ko po siya. Nang tanggalin ko po yung sabon, may sobre. Pinay niya ako sa sarili ko. May pera po. Alam niyo magkano po yung pera? 25,000. Di na ako bumili ng sutana, bumili na ako ng cellphone. Wala naman na sila, di na nila malalaman. Na-surprise po ako. 25,000, biruhin mo yon. Surprise. Saan po nanggaling ang salitang surprise? Yung unang 3 letra niya, S-U-R. Sa wikang Latin po, ang ibig sabihin yan, above, over. Kaya pag na-surprise yung tao, yung matatanggap niya o mangyayari sa kanya, hindi lang yung sakto. Kapag na-surprise ka, over, higit, lampas, doon sa inaasahan mo o ine-expect mo. Ako, okay na lang yung Irish Spring, pero meron pa palang pera. Over, above. Halimbawa, kapag naglalakad ka, may nakita kang piso sa daan, masusurprise ka ba? Sagot, hindi. Pero kapag naglalakad ka, nakakita ka ng 1,000, masusurprise ka. Siyempre, katakot ang pera. Kapag uwi mo ng bahay, binuksan mo yung ulam mo, nakatakip, nakita mo tuyo, masusurprise ka ba? Hindi.
Pero kapag binuksan mo, lechon, masusurprise ka ba? Siyempre. Naglalakad ka sa daan, nakita mo yung asawa mo, kausap yung nanay niya, masusurprise ka ba? Hindi. Pero kapag yung asawa mo, kausap niya yung ex niya, masusurprise ka? Siyempre. Hindi lang po ordinaryo, hindi lang sakto, kundi lampas sa inaasahan mo. Sa atin pong unang pagbasa ngayon at Ebanghelyo, dalawang nanay ang sinorpresa ng Diyos. Sa unang pagbasa, yung nanay, binigyan siya ng anak, pinangalanan siyang Samson. Sa ating Ebanghelyo, binigyan ng anak ang nanay, pinangalanan siyang Juan. Father, bakit tinawag mo na sorpresa? Kasi itong dalawang nanay na ito ay hindi ordinaryong nanay. Hindi mga normal na nanay. Bakit? Pareho silang baog at matanda na. Kasi kung ordinaryong nanay lang yan, hindi baog, nanganak, normal lang yun. Pero dahil sa katayuan nila, sa pagiging baog nila, at nabigyan sila ng anak, ay talagang isang surprise na ibinigay sa kanila ng Diyos. Si Elizabeth nga, hinihintay na lang niya yung araw ng kamatayan niya. Dahil sa katagalan nilang nagdarasal sa Diyos, hindi sila pinagkalooban ng anak. At yung asawa niyang si Zacarias, ano yung sabi niya doon sa anghel? Paano ko matitiyak na mangyayari yung sinasabi mo? Matanda na ako. Kunagyo. Pero magkaganon man, nagkaroon sila ng anak na nagpasaya sa kanila. Ito po ang ating Panginoon. Napupuno po siya ng sorpresa. Minsan, pinagdasal mo. Minsan, hindi mo inaasahan. Bigla na lang darating yung surprise ng Diyos sa buhay mo. Pero isang katotohanan po ang mga sorpresa ng Diyos, hindi lang puro makapagbibigay ng saya sa iyo. Minsan merong sorpresa ang Diyos, masasaktan ka, malulungkot ka. Amen? Kahapon po, bago ako umalis dito sa kumbento, magmimisa ako sa mga barangay. Nagpunta po yung may-ari ng tindahan, yung dito. Di ba noong November lang, nanakawan po sila. Nagpunta po yung may-ari sa amin, sabi niya kung meron ba kaming nakitang pumasok. Kasi yung bintana po na maliit, meron na naman pong pumasok. Ninakawan na naman po sila. More than 7,000 yung nawala. Yung kinita nila sa ilang araw, magtatrabaho ka ng patas, tapos bigla ka lang nanakawan. Ito po, isang masakit na sorpresa, di ba? Marahil, yung pera na iyon, ina-expect na nila, pambili na ng mga damit nila, pagkain nila sa Pasko. Pero sadyang merong mga tao na lalamangan ka. Surprise. Minsan, di ba, masaya kayong pamilya, bigla na lang may mawawala. Napalaki mo na yung mga anak mo, gagraduate na sila, bigla kang makakaramdam ng sakit sa katawan mo, hindi mo man may enjoy na magtatrabaho na sila. Surprise. Sakit.
Pero meron ding mga masasayang sorpresa ang Diyos. Diba, kamakailan lang ibinalita yung mga pumasa na naging abogado na ngayon, nakita mo yung saya nila. Surprise talaga. Nangangailangan ka ng pera, diba, nakita mo yung nagkukubra ng weteng, tumaya ka, tumama ka, surprise. 40 yung number nun, 2 lang yung pinili mo, biruhin mong napili pa. Amen? Father, ano po yung magiging attitude namin kung yung sorpresa ng Diyos merong makapagpapasaya, merong makakasakit? Dapat maging open ka at palagi kang handa. Hindi mo alam kung ano yung ibibigay niya sa'yo. Tandaan po natin, hindi natin maikakaila ang katotohanan. Tayo ay tao lamang, siya pa rin ang Diyos. Kung minsan kasi sa pagdarasal natin, parang dinidiktahan na natin siya. Ibigay mo to sa akin, ganito yung gawin mo sa akin. Nakakalimutan natin na siya yung Diyos. Nasa Kanya ang desisyon kung ano ang makabubuti sa atin. Kaya kailangan buksan mo yung sarili mo kasi kapag hindi ka open, hindi ka handa, binigyan ka ng sorpresa na masakit, tatanungin mo siya, pagdududahan mo siya. Pero di ba kapag handa ka, kahit yung mga nabaha, nalubugan, nasunugan, ang sinasabi pa rin niya, sa awa ng Diyos, buhay pa rin kami. Kasi open sila. Ngayong taon lang po ang pamilya namin, sinurpresa din ng Diyos. Nasurpresa ko rin nga yung nanay ko eh. Sabado po iyon, nagmisa ako sa baryo. Pagdating ko mga 8 o'clock, kausap po niya yung 2 niyang kapatid na lalaki, ka-video call niya. Yung isa nakaratay na, yung isa nakaupo po sa monoblock. Nakita ko sila, pero ang sabi ko kay nanay, kasi pagod po ako, ayaw ko nang makipag-usap, tumiretso na ako sa kwarto ko. Mga alauna po ng madaling araw, may tumatawag yung pinsan ko. Alam kong masamang balita yun, kaya hindi ko sinagot, baka di na ako makatulog. Pagdating po ng 5:00 ng umaga, linggo, binasa ko po yung chat. Medyo inaantok pa ako, ang nabasa ko lang, namatay na binitawan ko na yung cellphone ko. Pinuntahan ko si nanay, gumagawa po ng kape. Ang sabi ko sa kanya, nanay, namatay na si uncle, yung nakaratay. Umiyak na po siya, pumasok sa kwarto, nag-iimpake na, uuwi na raw. Nang tignan ko ulit yung cellphone ko, binasa ko ulit yung mga chat, nagkamali po ako. Alam nyo yung namatay pala, hindi yung nakaratay, yung nakaupo sa monoblock. Hindi ko alam paano ko sasabihin sa nanay ko kasi iniiyakan niya yung nakaratay. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya, Nay, stop mo muna yung luha mo sa kanya, ibaling mo muna sa kanya yung nakaupo. Diba? 3 yun. Hindi rin nagtagal, namatay din po yung nakaratay. Tapos sumunod din yung kapatid ni tatay, bali 3 yung nawala. Ito yung masakit na parte na hindi mo makontrol. Hindi mo hawak yung oras. Pero alam niyo po ba, 3 sa mga kapatid ko ngayon nagkaroon ng anak. Ngayong taon na to. February, May, at December, ngayong buwan. Sino ba naman yung mag-aakala silang 3 sabay-sabay manganganak this year? Kung kailan
tatlo din yung nawala sa amin. Diba merong masakit, merong pinampalit ang Panginoon. Merong tatlong anghel na miyembro ng pamilya namin ngayon. Ito po ang Panginoon. Sa ayaw natin at sa hindi, kailangan nating tanggapin yung sorpresa niya. Pero at the end of the day, pagmamahal pa rin niya at pag-aaruga ang mangingibabaw sa atin. Maging open ka lang. Kapag binigyan ka ng masakit, magtiis ka, pagsumikapan mo. Kapag binigyan ka ng masaya, i-enjoy mo, magpasalamat ka. Ngayong oras po na ito, ano yung sorpresa ng Diyos na pinanghahawakan mo? Malay mo sa Pasko, meron siyang inihahandang mas maganda para sa iyo. Amen. Dumulog tayo sa kabutihang loob ng ating Ama na kailanmay hindi magmamaliw. Sa tamang panahon, Kanyang ipagkakaloob ang mga adhikain at pangarap ng Kanyang bayan. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, biyayaan mo kami. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloy nawang maging matatag ang mga namumuno sa ating simbahan na manindigan sa katotohanan at pagtatanggol ng karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Magsumikap nawa ang mga namamahala sa ating pamayanan tungo sa ikauunlad at ikabubuti ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Kalingain nawa ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pag-ibig at pagsusumikap na magkaroon sila ng maayos na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga mag-asawang naghihintay na mabiyayaan ng anak sa kanilang pinananabikang arugain at mahalin. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Patuloyin nawa ng Diyos sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, biyayaan mo kami. Sama natin sa ating panalangin ang pagpapasalamat at intensyon nila Mr. and Mrs. Feliciano Quaresma at ang kanilang pamilya, Jason and Hedidaya Rodriguez, Feli Esther Quaresma, Mr. and Mrs. Roel Pangan and family, para sa regalo ng buhay ni Marivic Pineda, Glynis Ducusin, para sa mabilisang pagaling ni Rodolfo Manzano, Romar Reyes, Jocelyn Ramones, at panalangin para sa kaluluwa nila Leo Vigildo Nicolas, Gobel Nicolas, Mauro Nicolas, Daniel Bayangos Sr., Patrick Bayangos, Lorenza Bayangos, Primitiva de la Cruz, Jose, Nora and Noji Escalona, Bishop Rick Macaraeg, Father Tirso Dakigan. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Panginoon, biyayaan mo kami. Ama, patuloy mo nawang biyayaan ang iyong sambayanan at sa pag-alay namin ng mga kaloob mo, kami rin naway magsilbing biyaya at mukha ng kagandahang loob mo sa bawat isa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, magpasawalang hanggan. Amen.
us, we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands, to become for us the bread of life. By the mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the wine we offer you, fruit of the vine and work of human hands, it will become for us your spiritual drink. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birhen na Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay at pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ng aming mga obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Narito ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay, sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi naming madama ang iyong pagdingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagkaloob mong makilala ng iyong bayan ang ipinahayag na sinasampalatayanan at mahalin ang tinanggap sa pagdiriwang ng banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng mabait na Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang ating banal na misa, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.